Binuklat ni Roland ang ikalawang pahina ng libro at bumungad sa kanya ang isang kakaibang ilustrasyon ng mga taong nakaluhod sa lupa, sumasamba sa isang bagay na hugis itlog. Pagkatapos nito, mayroong teksto na nagsasabing bagamat ang natural na kapangyarihan ay kilalang nagmumula sa Erosayon, karamihan sa mga tao ay itinuturing pa rin ito bilang isang regalo mula sa mga Diyos. Lahat dahil ito ay nagbibigay ng mga pambihirang kakayahan. Itinanong ng libro ang isang katanungan, bakit tanging mga tao lamang ang gumagamit ng kapangyarihang ito? Posible ba na ang mga tao ay sadyang maswerte lamang sa hagdan ng ebolusyon? Upang hanapin ang sagot, ginalugad ng autor ang mga sinaunang guho, at nakagawa ng isang nakakagulat na pagtuklas na ang mga tao ay hindi lamang ang tanging species na may kakayahang gumamit ng natural na kapangyarihan. At inihayag na ang daigdig ay hindi rin ang sentro ng universo, at marahil ang sangkatauhan ay hindi kasing espesyal gaya ng kanilang iniisip at may iba pang mga species na may kakayahang gumamit ng mga naturang kapangyarihan. Ngunit narito ang problema, kung ang mga species na iyon ay matagal nang nawala, bakit patuloy pa rin ang Erosayon at paggising? Maaari bang nangangahulugan ito na ang tinatawag na banal na digmaan ay hindi kailanman matatapos? At anong uri ng mundo ang talagang kanilang ginagalawan? Gayunpaman, ang teksto ay biglang natigil doon at isinara ni Roland ang libro, nakakaramdam ng kawalan ng katiyakan. Si Roland ay nasa isang napakagulong kalagayan. Lahat ng mga tinalakay sa libro ay nasa loob ng mundo ng panaginip, ngunit lahat ng naruroon ay parang pamilyar sa kanya. Bigla siyang nakaramdam ng kagustuhang tawagan si Garcia, umaasang makapagbibigay ito ng ilang liwanag. Habang inaabot niya ang kanyang telepono, hindi sinasadya na natamba niya ang libro, kung saan lumabas ang isang pulang papel. Doon, 2 linya ang nakasulat. Sa araw na lumitaw ang banal na kalooban, magaganap ang ating pagpupulong. Rose Cafe, Room 302. Tinitigil ni Roland ang sulat sa ilang sandali bago tuluyang i-dial ang numero ni Garcia. Mukhang inis siya, na nagsasabing malapit na siyang umalis. Ipinaliwanag ni Roland ang konteksto ng libro. Ang mga nilalaman ay talagang nakakatakot, ngunit binaliwala ito ni Garcia, na sinasabing kathang-isip lamang ang lahat. Idinagdag niya na ang Marshall Fighter Association ay nagsagawa na ng pagsisiyasat sa mga guho ng bulkan na binanggit sa libro at natuklasan na ang lugar ay natabunan ng lava mahigit 200 taon na ang nakalipas. Nag-isip si Roland sandali at pagkatapos ay tinanong kung nabasa na ni Garcia ang libro mismo. Inamin niya na binuklat niya ang ilang pahina ngunit tila hindi siya interesado. Gusto ni Roland na banggitin ang pulang sulat ngunit nagbago ang kanyang isip. Nang marinig na wala na siyang ibang sasabihin, nagmadali siyang tapusin ang tawag. Sa buntong hininga, ibinaba ni Roland ang telepono. Napagtanto niya na kung nakita ni Garcia ang sulat, maaari hindi niya ito babalewalain. Kaya ito ay maaaring mga hulugan lamang ng isang bagay na ang sulat ay inilagay doon kamakailan lamang, ngunit paano? Nakaramdam siya ng kilabot ng sumagi sa kanyang isip ang ideya na ang mundo ng panaginip ay karaniwang isang ilusyon lamang na kanyang nilikha. Kaya, may isang tao o marahil isang bagay ang nakapansin sa pagkakaiba ni Roland. Tulad ng para sa kafe at lahat ng iba pa, napagpasyahan niyang hayaan ang mga Tequila Witches na mag-imbestiga pa. Sa ngayon, inimpake niya ang kanyang bag at nagtungo sa apartment ng demonyo. Gamit ang susi, binuksan niya ang pinto at dumiretso sa storage room kung saan nakita niya ang isang malaking bakal na tarangkahan na may mga cade ng nakakandado. Walang pag-aalinlangan, pinutol ni Roland ang mga kadena at ibinukas ang pinto. Ang kanyang nakita ay nakapagpabagal sa kanyang paghinga. Naroon, nakita niya ang isang napakalaking, walang sahig na bangin, na may mga kakaibang istrukturang parang tore na tumataas mula sa kailaliman, at malinaw na, ito ang dapat na lungsod ng mga demonyo. Habang nakatayo siya doon at sinusuri ang lugar, bigla siyang nakarinig ng mga yapak, at sa paligid ng sulok, isang pulutong ng mga demonyo ang lumitaw. Ang mga demonyo ay armado, may mga sandata sa kamay, at ang kanilang biglaang paglitaw ay lubos na nakagulat kay Roland. Ang kanyang unang instinct ay ang maghanda dahil walang paraan na maiiwasan niya ang mga ito, ngunit habang inihahanda niya ang kanyang sarili para lumaban, may nangyaring hindi inaasahan. Ang grupo ng mga demonyo ay dumaan sa kanya na parang hindi man lang siya naroon. Gulat, natigilan si Roland sandali bago lumingon. Sa biglaang desisyon, inabot niya ang isa sa mga demonyo,
Sinusubukang hawakan ito ngunit naramdaman niya na ang kanyang kamay ay dumaan dito na parang humahawak sa isang hologram. Nalilito ngunit curious, yumuko siya at idinikit ang kanyang kamay sa mamasa-masang lupa. Gayunpaman, ang sensasyon ay tunay sa pagkakataong ito. Tila ang resistensya ng mga taong minsang nilamon ni Zero ay hindi lamang humubog sa mga fragment ng memorya sa loob ng mundong ito kundi pati na rin ang nakikita. Ito ang nagpataka sa kanya, kung gaano kalakas ang resistensya ni Zero o marahil ang kanyang galit at pag-ayaw na sumuko matapos matalo sa kanya. Sa anumang paraan, mabilis na naglakad si Roland sa gilid ng bangin. Sa ibaba, nakita niya ang isang umiikot na pulang ulap, at sa gilid ng bangin ay may mga pababang landas at mga hagdan ng bato na patungo sa ibaba. Ang lugar ay punong-puno ng mga demonyo, ang ilan sa mga ito ay hindi pa niya nakikita dati. Ang kanilang hitsura ay nagpaalala sa kanya sa kung ano ang minsang nabanggit ni Pasha na ang Federation ay minsang nakahuli ng ilang mga demonyo sa nakaraan na mahina at kulang sa mahika. Noon, walang nakakatiyak kung sila ay isang subspecies ng mga demonyo o simpleng nasa nakaraan lamang. Ang tanging malinaw ay sila ay mga inaliping nilalang na nagsisilbi sa mga demonyo. Sa pagtingin sa paligid, napansin ni Roland na walang demonyong nakatingin sa kanila. Tila kasama rin sila sa iba pang mga demonyo, na nagmumungkahi na hindi sila mga alipin kundi isang uri rin ng demonyo. Ngunit narito ang tanong, ang mga demonyong ito ba ay nagmula sa parehong pinagmulan gaya ng iba, at kung mayroon silang mga kasarian? O ang kanilang paraan ng pagpaparami ay ibang-iba sa mga tao na hindi ito maihahambing? Sa ngayon, walang mga sagot. Sa kalaunan, nakarating si Roland sa ilalim ng bangin. Sa gitna ng lugar ay isang malaking tulay. Marami ang mga nagtipon na mga demonyo. Napagtanto ni Roland na nakasaksi siya ng isang uri ng seremonya. Habang tumunog ang isang sungay, isang demonyo ang humakbang pasulong, kasama ng isang kakaiba, kakatwang nilalang. Naglakad sila sa gitna ng tulay, kung saan tila huminto ang paghinga ng karamihan. Hindi alam ni Roland ang mangyayari, nagtataka kung ito ay isang duelo. Pagkatapos, isang figure ang lumitaw sa gitna. Sa gulat ni Roland, ito ay isang babaeng demonyo, o sa tingin niya ay iyon. Ngunit agad niyang itinakwil ang ideya. Bagamat ang figure ay may mga katangiang halos katulad ng isang babaeng tao. Ang pagkakahawig ay walang katuturan kay Roland dahil paano makakalikha ang isang species na napakalayo sa sangkatauhan ng isang bagay na halos katulad nito. Ang dalawang demonyo ay yumukod sa kanya bago tumapak sa mga gilid ng platform. Ang babaeng demonyo ay nagsimulang magbigkas. Halos agad-agad, ang pulang ulap sa ibaba ay nagsimulang kumulo at bumukal. Ilang sandali lang, dalawang malalaking galami ang sumulpot mula sa ulap, ang bawat isa ay papunta sa isa sa mga demonyo. Ang mga galami ay kumislot ng ilang sandali bago ibunyag ang isang hiyas. Pagkatapos ay pinunit ng mga demonyo ang kanilang dibdib, na hinayaang sumama ang mga hiyas sa kanilang katawan. Kasunod ng isang nakakasilaw na liwanag, nakilala ni Roland na ito ay mga magic stone. Ito ba ang paraan kung paano nililika ng mga demonyo ang kanilang mga mandirigma, na nagbibigay sa kanila ng kapangyarihan sa pamamagitan ng mga ritual na ito? Ngunit may kakaiba, ang mga demonyong ito ay ang mga pinakamababang uri ng sundalo. Madalas ay may libu-libo sa kanila sa kahit saan. Kung ang bawat pagbabago ay nangangailangan ng gayong masalimuot na ritual, hindi ba ang lungsod na ito ay walang ginagawa kundi mga seremonya sa buong araw? Lumipas ang mga minuto, at ang nakakasilaw na liwanag ay dahan-daang nawala. Kaya humakbang si Roland papunta sa gitna ng platform. Samantala, ang malaking nilalang pagkatapos pagsamahin ng hiyas ay mukhang kakilakilabot. Ang eksena ay nagpaalala sa kanya sa ritual ng pagbabagong anyo ng Judgment Army. Sa kaibahan, ang demonyo ay nakatayo pa rin, at naramdaman niya ang malakas na enerhiya mula dito. Sa pag-iisip sa kanyang sarili, nagtaka siya kung marahil ang mga demonyo ay kailangang sumugal sa kanilang buhay para maging mga mandirigma at makalaban. Gayunpaman, sa sumunod na segundo, ang nilalang ay nagpakawala ng isang nakakabinging hiyaw. Bigla, sumugod ito sa babaeng demonyo na may hindi kapani-paniwalang bilis at bumagsak ng malakas sa lupa. Nang hamupa ang alikabok, may isang malalim na hukay ngunit ang babaeng demonyo ay wala na. Bigla, ibinaling ng nilalang ang kanyang atensyon sa kabilang demonyo. Sa ngayon, mas malinaw na kay Roland ang nangyayari.
Kaya, ang hindi pagsama sa Magic Stone ay hindi pumapatay sa kanila, ginagawa lamang silang ganap na wala sa kontrol. Mabilis na tumugon ang demonyo at tumalon sa hangin, hinawakan ang buntot ng nilalang, at sa isang malakas na paghila naputol ang buntot. Kaagad pagkatapos, kinuha ng demonyo ang buto mula sa naputol na buntot at sinaksak ito diretso sa ulo ng nilalang. Matapos itong patayin, pinunit ng demonyo ang Magic Stone mula sa katawan ng nilalang at nilunok ito. Ilang sandali lang, isang alon ng lila na enerhiya ang sumabog mula sa demonyo, na umiikot sa paligid nito. Nanliit ang mga mata ni Roland habang maingat niyang pinagmamasdan ang pagbabago. Habang patuloy siyang nanunood, nagsimulang magbago ang katawan ng demonyo. Nagsimula ito sa pag-urong ng kanyang katawan, pagkatapos ay nagsimulang magbalat ang balat. Nang matapos ang pagbabago, nakaramdam si Roland ng lamig sa kanyang likod. Ang mukha ng demonyo ngayon ay kahawig ng isang tao. Naghiyawan ang mga demonyo na nagsimulang bigkasan ang salitang syarita ng paulit-ulit. Hindi alam ni Roland kung ano ang ibig sabihin nito, ngunit hindi niya maiwasang maalala ang sinabi ni Pasha bago ang unang banal na digmaan, o marahil mas maaga pa. Noon, ang mga demonyo ay higit na parang mga hayop. Gayunpaman, sinasabing isang tao ang nakipag-ugnayan sa kanila at nagturo sa kanila ng kaalaman, at ang impluwensyang iyon sa kalaunan ay humantong sa mga mataas na ranggong demonyo na mag-evolve sa mga humanoid na anyo. Nagpas siyang sapat na ang kanyang nakita, lumabas si Roland sa mundo ng panaginip. Nang magising siya nasusuka siya at ang kanyang katawan ay basang-basa na ng pawis. Nagmadali si Nightingale sa kanyang tabi at tinanong siya kung ano ang nangyari. Huminga ng malalim si Roland, sinusubukang pakalmayin ang kanyang sarili. At tiniyak sa kanya na walang problema, na ipinapaliwanag na may mga bago lang siyang natuklasan. Kumunot ang noo ni Nightingale at sinabi sa kanya na hindi siya mukhang maayos, na hinahaplos ang kanyang mukha habang itinuturo na siya ay basang-basa ng pawis, kahit ang kanyang mga damit. Bahagyang tumawa si Roland, sinusubukang pagaanan ang kanyang pag-aalala, at ipinaalala sa kanya na masasabi niya kung hindi siya nagsisinungaling. Naiginigit na isa lamang itong ilusyon. Lumingon siya, nakakrus ang mga braso, at sumagot na hindi niya malalaman. Nagulat si Roland at tinanong kung ano ang ibig niyang sabihin. Bumantong hininga siya at ipinaliwanag na maaari lamang niyang makita ang mga kasinungalingan kapag ginamit niya ang kanyang kakayahan. Nangangatuwiran siya na, sa hinaharap, malamang na magtataglay si Roland ng higit pang mga lihim, at hindi lamang ito magiging tama kung alam niya ang lahat. Pagkatapos, magiging hindi komportable para sa kanilang dalawa. Bahagyang namula ang kanyang mukha nang idinagdag niya na alam niyang marahil ay hindi niya magugustuhan ng isang taong patuloy na nakakakita sa kanya na magsinungaling. Nagulat si Roland na makita siya na ganito at bahagyang tumawa, ang kanyang dating pagkabalisa ay ganap na nawala, napalitan ng pakiramdam ng ginhawa. Nakitang tumatawa si Roland sa kanya, mahigpit niyang ikanros ang kanyang mga braso, at nagreklamo na iniisip kung may nangyari sa kanya. Tumingin si Roland sa kanya at sinabi. Pagkatapos ay naging mas seryoso ng kanyang sinabi na totoo na walang gustong makita ang lahat. Sa pamamagitan ng iba, lalo na ang mga nasa kapangyarihan. Sadyang huminto siya sandali, pagkatapos ay lumingon kay Nightingale at nagpatuloy, ngunit hindi ka lang basta-basta, di ba? Nang marinig ito, si Nightingale ay natigilan, ang kanyang mukha ay pumula na parang hinog na kamatis. Sinabihan siyang umupo sa tabi niya. Kalmado niyang ipinaliwanag na kung hindi siya nakarating sa border town, malamang na naging biktima na siya ng atake na ipinadala ni Garcia. Nangatuwiran siya na sa nalalapit na banal na digmaan, ang mga panganib sa hinaharap ay lalo lamang tataas, hindi pa kasama ang hindi pa nila lubusang napag-isa ang kaharian. Sinabi niya sa kanya na marami pa siyang haharapin sa hinaharap. Sa madaling salita, si Nightingale ay hindi kailanman naging tagalabas. Para kay Roland, ang pinakamasamang uri ng kasinungalingan ay hindi ang paglinlang sa iba kundi ang pagsisinungaling sa sarili. Sa piling ni Nightingale, hindi niya kailangang mag-alala tungkol doon. Iniling ni Nightingale ang kanyang ulo at bamulong na hindi mapipigilan ng kanyang kakayahan si Roland sa paglinlang sa kanyang sarili. Hindi sumang-ayon si Roland, na nanggatuwirang kaya ng kanyang kapangyarihan na maramdaman kung ang isang tao ay hindi nagsasalita ng tapat, maging ito man ay bahagyang pag-aatubili o bahagyang kasinungalingan. Tumango si Nightingale at idinagdag na nilinaw ng feedback mula sa magic ang mga pagkakaiba.
Ngumiti si Roland na nagsasabing iyon mismo ang dahilan kung bakit makakatulong siya. Kung sakaling magkunwari siyang tiwala habang hindi sigurado, maaari siyang sumaklolo at iligtas siya mula sa paggawa ng isang malubhang pagkakamali. Pagkatapos ay tinanong niya ito kung napagtanto na niya kung gaano siya kahalaga. Bahagyang namumula, natahimik si Nightingale bago sabihin na kung talagang sinasabi niya ito, gusto niyang magtanong muli. Sumenya si Roland na magpatuloy siya. Gamit ang kanyang kakayahan sa pagkakataong ito, gusto niyang malaman kung talagang okay lang ang lahat. Bahagyang nagulat si Roland, pagkatapos ng lahat ng ito, ang kanyang kaligtasan pa rin ang pinakaikinababahala niya. Nakangiti, tiniyak niya sa kanya na walang problema sa pagkakataong ito. Nang marinig iyon, nakarelax si Nightingale, bumontong hininga ng ginhawa. Bago itanong kung ano ang bagong natuklasan na kanyang nabanggit. Naglakad papunta sa kanyang desk, ipinaliwanag ni Roland na nakita niya ang alaala ng mga demonyo, at ibabahagi niya sa lahat ang kanyang nakita. Habang lumilipat ang eksena sa meeting room, isinalaysay niya ang mga pangyayari at pagkatapos ay iniimbitahan ng iba na ibahagi ang kanilang mga iniisip. Si Pasha ang unang nagsalita, na nagsasabing ang impormasyon ay napakahalaga. Dahil walang sino man ang nakapasok sa isang lungsod ng demonyo at nabuhay para magkwento, na ginawang si Roland ang una kahit na ito ay sa isang mundo ng panaginip. Mula sa kwento ni Roland, nalaman nila na ang mga demonyo ay nagkakaroon ng kapangyarihan sa pamamagitan ng pagsasanib ng mga magic stone, na nilinaw ang maraming dating misteryo. Kung kahit ang pinakamahinang mga demonyo ay maaaring sumailalim sa mga ganitong pagbabago, maaari rin nilang ipalagay na ang mga mataas na ranggong demonyo ay malamang na umakyat sa pamamagitan ng isang katulad na proseso. Sa pamamagitan ng matagumpay na pagsasanib ng sapat na mga magic stone, maaari silang mag-evolve at magkaroon ng higit na kapangyarihan. Ipinaliwanag din ito kung bakit ang mga mataas na ranggong demonyo ay nagpakita ng napakaraming iba't ibang kakayahan. Pagkatapos ay nagtanong si Tilly kung may limitasyon ba ang kanilang ebolusyon. Nag-isip si Celine sandali at iminungkahi na maaaring walang limitasyon. Kumunat ang noo ni Wendy at itinanong kung nangangahulugan iyon na maaaring malampasan ng mga demonyo kahit ang mga transcendent witches. Nilinaw ni Celine na hindi ito isang direktang paghahambing. Sa halip, pinaalalahanan niya ang lahat sa Propacia, na iniwan ng underground civilization. Kung paano nila nabanggit na ang landas ng mahika ay ang landas patungo sa pagka-Diyos. Isang araw, hindi sila magiging iba sa mga Diyos. Sa madaling salita, hanggat sila ay nagiging mas mahusay at ang kanilang pag-unawa sa mahika ay patuloy na lumalaki, gayon din ang kanilang kapangyarihan. Dahil doon, marahil ay walang limitasyon. Gayunpaman, idinagdag niya, ang gayong paglago ay malayong madaling makamit, maging para sa mga witches o mga demonyo. Naniniwala si Celine na ang sitwasyon ay gumagana sa kanilang pabor. Dahil ang mga mataas na ranggong demonyo ay hindi ipinanganak sa pamamagitan ng mga linya ng dugo, ang kanilang paglago ay hindi garantisado. Kung nangyari iyon, ang 400 taon ay magreresulta sa isang nakakatakot na kamatayan. Naisip ni Celine na ang mga demonyo ay isang nakakatakot na bilang lamang ng mga makapangyarihang demonyo. Ngunit ngayon alam na nila na ang mga demonyo ay lubos na umaasa sa mga pagkakataon. Bagamat kulang pa rin ang ebidensya, nangatuwiran siya na ang posibilidad ng tagumpay ay hindi maaaring mataas, kung hindi, ang mga demonyo ay hindi sana tumugon ng napakalakas sa mundo ng panaginip gaya ng inilarawan ni Roland. Hindi maiwasang humanga ni Roland kung gaano kalalim na pananaw ang maibibigay ni Celine mula sa gayong limitadong impormasyon. Sa puntong ito, ang mas ikinababahala ni Pasha ay baka ang banal na digmaan ay hindi kasing straightforward gaya ng kanilang inaasahan. Gayon din ang naisip ni Roland ngunit nabanggit na ang pag-iisip dito ay hindi magbabago ng anuman. Ang tanging magagawa nila ay lumaban hanggang sa huli. Huminto si Pasha, na tila nagulat sa kanyang hindi natitinag na determinasyon, bago magkomento na kahanga-hanga ang kanyang determinasyon. Pagkalipas ng 6 na araw, ang vanguard ng unang hukbo ay nakapasok na sa surveillance zone ng mga demonyo. Nakita ni Sylvie ang isang grupo ng mga hayop na lumilipad patungo sa kanila sa di kalayuan. Si Nightingale, na nakatanggap ng ulat, ay ipinaalam kay Roland, na tumango at sinabi sa kanila na magpatuloy sa plano. Samantala, inihanda ni Mag ang kanyang cube, na tinitipon ng mga mangkukulam sa loob.
Napansin ni Sylvie na ang mga demonyo ay 30 kilometro pa ang layo bago umabot sa saklaw. Pagkatapos ay nagbigay si Mag ng 5 segundo sa grupo para maghanda sa impact. Tuwang-tuwang pinuri ni Lightning ang kanyang commanding tone at sinabing mabilis siyang umunlad, na ikinahiya ni Mag habang bumubulong ng kanyang pasasalamat. Gayunpaman, hindi maiwasang umiling ni Andrea. Ang impact ay halos wala, naisip pa niya na ang sigaw ni Ash ay mas nakakagulat pa. Sa anumang kaso, si Lightning ang unang tumalon palabas. Masigasig na inaanunsyo na ang runway ay cleared, ang green light ay naka-on, at si Lightning ay lilipad na. Sumunod si Maggie sa likod, na sumisigaw din ng kanyang sariling catchphrase. Walang ideya si Amy kung ano ang ibig sabihin niya sa runway at green light, ngunit naisip na ang mga catchphrase ng lahat ay napakaganda at gumawa rin ng isa para sa kanyang sarili. Bumantong hininga si Andrea sa masiglang kalooban, na iniisip, ito ay dapat na isang mapanganib na labanan, kaya bakit parang napakasaya nila. Kinalabot ni Ivy si Andrea sa balikat, sinasabing masanay na ito, at itinuro si Spear, na nagsasabing si Lady Spear lang ang kalmado dito. Samantala, si Spear, na nakahawak sa kanyang ulo, ay umamin na nakakaranas pala siya ng sisik. Napatawa si Andrea, pagkatapos ay mabilis na binuo ang kanyang anti-beast sniper rifle at pinaalalahanan ang lahat na maghanda, papalapit na ang mga demonyo. Matapos niyang ikarga ang unang bala, aktibo ni Camilla ang kanyang kakayahan at iniunat ang kanyang kamay. Hinawakan ito ni Andrea, kasunod ni Sylvie. Biglang nagkaroon ng kakayahan si Andrea at malinaw na nakita ang 3 hayop sa malayo. Sa kabilang banda, iniulat ni Lightning na narating na nila ang itinalagang lokasyon at tinanong kung handa na ang lahat. Itinaas ni Andrea ang kanyang rifle, na nakatutok sa isa sa mga hayop. Ang kanyang mga iniisip ay bumalik sa isang pag-uusap niya kay Roland. Tinanong niya ito kung bakit parang zigzag ang kanyang targeting path. Ipinaliwanag ni Roland na hindi talaga siya nag-aaim habang ginagamit ang kanyang kakayahan. Ikinatwiran niya na hindi mahuhulaan ng pag-aim ang mga bagay na nangyari na ngunit hindi pa dumarating. Inihambing niya ang kanyang kakayahan sa pag-flip ng barya, at si Andrea, gayunpaman, ay maaaring paunang piliin ang barya na lalapag ng nakataas nang hindi nakikita ang resulta. Binigyan siya ni Roland ng isang libro tungkol sa probability theory, na nagsasabing kapag naunawaan niya ito, malalaman niya kung paano mas magagamit ang kanyang kakayahan. Sa mga nakalipas na araw, masigasig niya itong pinag-aralan, lahat ay naghahanda para sa mismong sandaling ito. Kung hindi ka sigurado kung ano ang nangyayari dito, sa mas simpleng mga salita, ang kanyang kakayahan ay karaniwang isang komplikadong bersyon ng aimbot gamit ang probability kung saan ang lahat ng posibleng resulta ay automatikong kinakalkula para sa kanya. Anyway, bumalik tayo sa kwento. Sa sumunod na segundo, kinalabot ni Andrea ang gatilyo. Ang malakas na recoil ay tumama sa kanyang dibdib tulad ng isang martilyo. Nangangamba ang iba kung okay lang siya at kung tinamaan niya ang target. Kalmadong sumagot si Andrea na hayaan lang na lumipad ang bala sandali, ngunit sigurado siyang natagpuan na nito ang marka. Bagamat hindi niya nakikita ang bala, alam niyang ang projectile ay kasalukuyang nasa ilalim ng taas ng lipad ng demonyo, ngunit ang isang malakas na pataas na draft ay magdadala nito sa mas mataas, tulad ng isang ibon na lumulutang sa hangin. Ilang sandali pa, natagpuan ng bala ang marka nito, na hinati ang katawan nito sa dalawa. Nakangiti, ibinulong niya, mahal na kamahalan, nagawa ko. Muling kinuha ang kanyang sniper rifle, naghanda siyang mag-aim ng ilang higit pa. Palagi niyang tini-target ang mga demonyo. Ang likod ng grupo, ang ilan ay may mga butas sa kanilang mga katawan, ang iba ay mga headshot, at ang ilan ay napunit. Sa kalaunan, parang napagtanto ng mga demonyo na may mali, ngunit nang subukan nilang umatras, huli na ang lahat. Ilang higit pang mga putok ang tumapos sa kanila. Habang papalapit ang paglubog ng araw, lumapag ang cube sa isang mabatong kuweba, na minarkahan ang pagtatapos ng kanilang misyon para sa araw na iyon. Nilinis nila ang lugar at nagtayo ng campsite. Pagbukas ng isang supply crate, nagulat si Amy nang makita ang mga pinatuyong kabute sa loob. Buong pagmamalaking sinabi ni Maggie na siya mismo ang nagtipon sa kanila. Itinuro niya ang isa pang kahon at idinagdag na dinala pa niya ang lahat ng uri ng kabute. Idinagdag niya na dinala niya ang lahat ng uri ng pampalasa para sa pag-ihaw.
Hindi nagtagal, ang lahat ay nagtipon, nag-e-enjoy sa kanilang hapunan. Sinabi ni Amy na noong nasa Wild pa siya, ang kanyang mga pagkain ay binubuo lamang ng flatbread at pinatuyong karne, ngunit ito ay mas masarap. Pagkatapos ng hapunan, hinikayat ni Ash ang lahat na magpahinga, na nagsasabing siya at si Phyllis ang magbabantay sa gabi. Naghiyawan ang mga babae at mabilis na natulog para sa gabi. Habang nakakatulog na ang iba, lumingon si Ash kay Phyllis, na nag-aalok na siya ang unang magbabantay. Ipinaliwanag niya na sinabi sa kanya ni Tilly na kahit sa kanilang katawan ng Judgment Army ang kakulangan ng wastong pahinga ay maaaring magkaroon ng malubhang kahihinatnan para sa kanila. Ngumiti si Phyllis at idinagdag na sa matinding mga kaso, maaari silang lubusang mawalan ng kontrol sa katawan. Gayunpaman, tiniyak niya kay Ash na maaga pa at maaari siyang magpahinga mamaya. Tumango si Ash, pagkatapos ay lumingon sa mga babae. Si Lightning ay nakahiga sa damuhan habang si Maggie ay nakakulot sa kanyang tiyan. Si Phyllis, na nanunood sa kanila, ay nagkomento kung gaano sila kalapit, na sumasalamin na noong panahon ng Tekira, bihira na makahanap ng ganoong tunay na pagkakaibigan. Si Ash ay tumawa at sinabing hindi naman palaging ganito si Maggie. Bago nila ito natagpuan, si Maggie ay namuhay mag-isa sa loob ng maraming taon, halos nawala na ang kanyang kakayahang magsalita. Itinuring niya ang kanyang sarili bilang isang kalapati kaysa isang tao, at siya ay kinikilabutan sa bawat tunog. Kinailangan ng hindi mabilang na pinagsamahang karanasan para sila ay maging napakalapit. Sandaling tumahimik si Phyllis at pagkatapos ay sinabi na hindi siya sigurado kung masaksihan pa niya ang ganoong malapit na ugnayan muli sa hinaharap. Ang tanging maaari niyang asahan ay pagkatapos ng banal na digmaan na ito ay maaaring sa wakas ay magkaroon ng ilang makabuluhang pagbabago. Hindi maintindihan ni Ash kung ano ang ibig niyang sabihin. Nangatuwiran siya na ang isang karaniwang kaaway ay dapat maglapit sa lahat. Gayunpaman, si Phyllis ay bumhantong hininga at nagtanong kung hindi ba napansin ni Ash kung paano nakakaapekto ang mahika hindi lamang sa kanilang mga kakayahan. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na maaari rin itong maka-impluwensya sa kanilang mga emosyon at maging sa kanilang mga personalidad. Nagulat si Ash at nagtanong kung ano ang ibig niyang sabihin. Pumulot si Phyllis ng isang patpat at nagsimulang gumuhit sa buhangin habang siya ay nagpapaliwanag. Kung ang isang tao ay lubos na nagnanais na gumamit ng mahika para sa isang partikular na layunin, ang mahika mismo ay maaaring gumabay sa kanila patungo sa layuning iyon, ngunit kung minsan ay mayroong kapalit. Halimbawa, maaari itong humantong sa kanila na maging isang bagay na mas mababa sa isang tao. Biglang tumahimik si Ash, ang kanyang mga iniisip ay lumulutang pabalik sa mga taon na ang nakalipas. Noon, iisa lang ang nasa isip niya, ang patayin ng mga miyembro ng simbahan, na walang tigil na hinahabol sila. Iyon ay noong siya ay nasa kanyang pinakamalakas. Ang nakamamatay na hangarin na iyon ay tila nagbibigay sa kanya ng walang hanggang lakas. Ngunit higit pa roon, wala na siyang iba pa. Kung hindi dahil sa pakikipagtagpo kay Tilly sa pamamagitan ng pagkakataon, maaaring lubusan siyang nawala sa kanyang sarili, na hindi naging iba sa isang hayop. Nang tanungin si Ash kung bakit siya nagpas siyang lumaban sa mga demonyo, biglang naisip ni Ash si Tilly. Sumagot siya na gusto lang niyang protektahan si Tilly at tulungan siyang makamit ang kanyang layunin. Dahil gusto ni Tilly na itaboy ang mga demonyo mula sa kontinente, kaya siya ay lalaban para sa kanya. Sinabi ni Phyllis na si Ash ay nabubuhay para sa pangarap ng ibang tao, ngunit talagang naiintindihan ba niya kung ano ang gusto ni Tilly? Instinctively nais ni Ash na makipagtalo ngunit pagkatapos ay nag-alinlangan. Naalala niya na maraming beses na sinabi ni Tilly na ayaw niya na siya ay nasa frontline. Si Ash mismo ang nagpas siyang sumali sa mga puwersa ni Roland sa pag-asang itaas ang posisyon ni Tilly sa Neverwinter. Hindi na nagpumilit pa si Phyllis. Ngumiti siya at nagpahayag ng pag-asa na mahahanap ni Ash ang kanyang sariling layunin. Pinaalalahanan niya si Ash na, bilang isang pambihirang mangkukulam, ang kanyang potensyal ay hindi may larawan. Tanging sa pamamagitan ng isang malinaw na layunin at hindi natitinag na determinasyon sa panahon ng labanan ay magkakaroon siya ng pagkakataong maging transcendent. Kaya, ayaw ni Phyllis na makita si Ash na mahulog sa mga demonyo. Bagamat hindi niya nasaksihan ang isang transcendent witch sa loob ng mahigit 400 taon, same time niyang inaasahan na si Ash ang maaaring maging isa na muling makakamit nito. Habang papalayo si Phyllis,
inulit ni Ash ang kanyang mga salita sa kanyang isip. Sa unang pagkakataon, parang nakahanap na siya ng isang bagay. Samantala, pabalik kay Roland, ang operasyon ay isinagawa na sa loob ng 22 araw. Minarkahan niya ang mga bagong waypoint sa mapa, na binabanggit kung paano tumaas ang bilang ng mga nagpapatrolyang demonyo at pinalawak ang kanilang saklaw sa labas ng nakaplanong ruta ng unang hukbo. Sa kabila nito, ang lahat ay nanatiling kontrolado. Nabanggit ni Nightingale na 3 araw na lang ang natitira. Tumango si Roland, na tinitingnan ang mapa. Alam niya na sa loob ng 3 araw, ang unang hukbo ay makakarating sa itinalagang posisyon ng pag-atake, isang estratehikong kalamangan na lugar na madaling matukoy. Alam niya na ang unang 2 araw ang magiging pinakamagandang oras para ipagtanggol at perpekto para sa pagtatayo ng mga bunker at fortification. Ang kanyang inaalala ay ang sniper squad. Maaaring matukoy ng mga demonyo ang kanilang lokasyon sa pamamagitan ng pagsubaybay sa mga posisyon ng kanilang mga nahulog na demonyo. Para matapos ng koponan ang kanilang misyon nang hindi nabubunyag ang kanilang sarili, kailangan nilang magkaroon ng matalas na paghuhusga at malaman kung kailan eksaktong oras. Pumulot si Nightingale ng isang piraso ng tuyong isda, na casual na nagsasabing dapat nilang pagkatiwalaan ang koponan. Nangatuwiran siya na ang mga Tekira witches ay mahusay sa pagkalkula ng mga panganib. Gayun din, sa kanilang magic cube ni Mag, mayroon silang maaasahang opsyon sa pagtakas. Sa bintana, napagpasyahan niya na ang magandang panahon ay ginagawang perpektong araw para subukan ang glider Model 1. Tuwang-tuwa si Nightingale na sumama. Hindi nagtagal, ang grupo ay tumungo sa silangan patungo sa testing grounds. Ang lahat ay puno ng excitement, bagamat ang ilan ay hindi maiwasang magkomento sa kakaibang anyo ng glider. Ito ay kahawig ng isang ibon ngunit tila mahina kumpara sa malalaking steam engine na kanilang nakasanayan. Tumawa si Roland at lumingon kay Margaret para sa kanyang opinyon. Inamin ni Margaret na kung hindi siya personal na inanyayahan ni Roland, maaaring isipin niya na may gumagamit ng kanyang pangalan para manloko ng mga tao. Pagkatapos ay inihayag niya na 2 taon na ang nakalipas ay may sumubok din ng katulad na imbensyon. Curious, nagtanong si Wendy kung ano ang nangyari. Ipinaliwanag ni Margaret na ikinabot ng imbentor ang mga pakpak na kahoy sa kanyang sarili at tumalon mula sa isang tore, ngunit ang mga pakpak ay mabilis na tumaob, at siya ay tragically nahulog sa kanyang kamatayan. Nagulat si Wendy, ngunit tiniyak sa kanya ni Roland na wala siyang dapat ipag-alala. Ito ang dahilan kung bakit kasama sa prototype ang 2 upuan para sa kaligtasan. Hindi nagtagal, umakyat sina Wendy at Tilly sa glider, bagamat mukhang kinakabahan si Wendy. Habang inuulit niya ang mga pamamaraan sa kanyang isip, dahan-daang pinaalalahanan siya ni Tilly ng mga unang hakbang, na hinihimok siyang huwag mag-alala at tinitiyak sa kanya na siya ay sasaklolo kung may mangyaring mali. Nakapagpahinga si Wendy, huminga ng malalim habang inuulit niya ang pre-flight checklist. Elevators, check. Rudder, check. Ailerons, check. Mukhang normal ang lahat, kaya sumenyas siya na handa na siyang lumipad. Nakaupo sa upuan ng piloto, inutusan ni Wendy ang mga sundalo na bitawan ang mga clamp. Sa bahagyang pag-alog, umusad ang glider sa riles. Habang bumibilis ang mga gulong, tumibok ng mabilis ang puso ni Wendy at bigla niyang nakalimutan ang susunod na hakbang. Mabilis na sinabi ni Tilly sa kanya na bigyan ito ng hangin. Napagtantong hindi sapat ang kasalukuyang bilis ng glider para buhatin ang kanilang pinagsamang timbang. Mabilis na ginamit ni Wendy ang kanyang kakayahan. Isang hindi nakikitang agos ng hangin ang nabuo sa ilalim ng mga pakpak. Dahan-daang itinataas ang glider mula sa lupa. Sa sumunod na sandali, pumailan lang ang glider sa himpapawid. Ang bahagyang pag-angat ay nagpatunay na talagang lumilipad sila. Napapaligiran ng mga ibong dagat, sa wakas ay naunawaan niya ang ibig sabihin ni Roland nang sabihin niyang ito ang uri ng kalayaan na hindi nila makukuha sa hot air balloon. Ngunit ang kanyang kagalakan ay hindi nagtagal. Huminto sa pag-akyat ang glider. At likas na hinayla ni Wendy ang control stick ng ilang beses, sinusubukang itama ito. Ngunit ito rin ang naging dahilan ng pag-ugoy ng glider. Mabilis siyang binalaan ni Tilly na sumobra siya sa pagwawasto. Ngunit bago pa may proseso ni Wendy ang nangyari, nagsimulang bumaba ang glider. Nakita ng lahat ang biglaang pagbagsak ng glider at nagulat si Roland.
Ilang sandali lang, bumagsak ang glider, ngunit buti na lang, walang nasaktan. Gayunpaman, mukhang nawalan ng pag-asa si Wendy. Humihingi ng paumanhin dahil naisip niyang sinira niya ang isang bagay na pinaghirapan ni Roland. Tiniyak sa kanya ni Roland na hanggat ligtas sila, ang iba ay hindi mahalaga. Nakampante, nangako si Wendy na susubukan niya ulit. Mabilis na nagsimula ang pangalawang pagsubok ngunit mabilis ding nabigo. Napagtanto ni Roland na ang pagpapalipad ng bagay na ito ay talagang mas mahirap kaysa sa inaasahan. Nang bumalik sina Wendy at Tilly, ipinaliwanag ni Tilly na sa pagkakataong ito ay nakatagpo sila ng isang paulit-ulit na hangin. At hindi sapat ang kanilang bilis para labanan ito. Sinisi ni Wendy ang kanyang sarili, inamin na sa kanyang pagkabahala, nawalan siya ng kontrol sa kanyang mahika. Kung nanatili sana siyang kalmado at nakatutok sa mga kontrol, maaaring hindi sila bumagsak. Nagsimulang maunawaan ni Roland ang problema. Kailangan ng matinding konsentrasyon ng mga mangkukulam kapag ginagamit ang kanilang mga kakayahan. Sa mga magulong sitwasyon, ang pagpapanatili ng kahinahunan at pagtuon ay tila isang hamon. Bigla, nagboluntaryo si Tilly na sumubok. Sinasabing nakadalaw siya sa mga teoryang aral at naniniwala siyang may magandang pagkakataon siya. Sumang-ayon si Roland, medyo natutuwa, iniisip sa kanyang sarili na isa na lang ang natitirang prototype. Naisip niya na maaaring ituring na lang itong laruan kung babagsak, hindi ito magiging malaking problema. Mabilis na napagtanto ni Roland na minamaliit niya si Tilly. Hindi tulad ni Wendy, si Tilly ay hindi gaanong umaasa sa tulong ng mahika at sa halip ay ginamit ang mga control surface ng glider para magmaneuver. Ang kanyang mga paggalaw ay makinis at tumpak. Nakakamangha dahil pagkatapos lamang mapanood ang mga pagtatangka ni Wendy nang wala pang 30 minuto. Nalaman na ni Tilly kung paano lumipad. Mukhang komportable siya, iniunat pa ang kanyang kamay para hayaang dumapo ang isang dumadaang ibong dagat sa kanyang mga braso. Naalala ni Roland na si Tilly ay isang pambihirang mangkukulam na pinahusay ang kanyang utak, na nagbibigay sa kanya ng nakakabaliw na koordinasyon at reflexes. Sayang at hindi siya makalipad. Hindi lang siya basta-basta makakagawa ng Gundam. Isipin kung gaano kadali labanan ang mga demonyo. Anyway, isang oras ang lumipas, ang glider ay lumapag ng maganda sa damuhan, at nagsimulang maghiyawan ang grupo. Nang gabing iyon, narinig ni Ana ang tungkol sa matagumpay na paglipad at ang desisyon ni Roland na ipasulat kay Tilly ang flight manual. Ikinomento niya na maaaring mawalan ng pag-asa si Wendy sa desisyon. Inayos ni Roland ang kanyang posisyon para sumandal ng mas komportable. Binabanggit na si Nightingale ay dinagdagan na ang kanyang susunod na buwan na rasyon ng mga inuming chaos at ice cream sandwich para aliwin si Wendy. Nagduda siya na magtatagal itong magdamdam. Matagal na rin simula nang magkasama sina Roland at Ana tulad nito. Kamakailan, abala si Ana sa pagwelding ng mga riles ng tren, paggawa ng mga kritikal na bahagi, at pagtatrabaho sa paggawa ng glider. Hindi maiwasang mag-alala ni Roland, iniisip na masyado siyang nagtatrabaho. Ngumiti ng mahinhin si Ana, hinaplos ang kanyang pisngi, at sinabi sa kanya na hanggat makakatulong siya sa kanya na makamit ang kanyang mga pangarap, masaya siya. Tinitigan siya ni Roland ng matagal, na naging dahilan ng pamumula ni Ana, at tinanong siya kung gaano katagal niya balak tumingin. Nang walang sinasabi, yumuko si Roland, hinahayaan ang kanyang mga aksyon ang magsalita para sa kanya. Sigurado ako na alam niyo na ang nangyari kasunod. Kaya, i-fast forward na lang natin. Pagkatapos ng 3 rounds, mahigpit na niyakap ni Roland si Ana. Inasar siya nito, sinasabing kung alam niya na magiging ganito siya, sana ay nauna na siya. Tumawa si Roland at tinanong kung ano ang unang naisip niya sa kanya. Inamin ni Ana na sa una, ipinagpalagay niya na kahit gaano kabait ito, isa pa rin itong miyembro ng Maharlika at fundamentally iba sa kanya at sa lahat. Sinabi ni Roland na iyon ay tiyak na isang pagkabigo dahil isa lamang siyang ordinaryong tao. Tumawa si Ana, sumasagot na mas mabuti na iyon dahil siya rin ay isang ordinaryong tao lamang.